Maghinay-hinay ka sa Panginoon alang sa ato kapatid. Kanaikon ko Diyos, silimbahon kanaikaw sa trono sa malangit. Hindi matahutag na sa kagabion, nagunang kakalipay, pagpasalamat kanimo sa imong pagkamaayo sa mutagusa sa among makagulingo. Hindi ikaw nag-preserve para mahal langit nun, hikan sa natatag sa namang pagpangabudlay, tubong adlaw. Ikaw nagalikay kanamo sa saris katalagman, hindi mga tagnaa, kaduhang magabiin sa persada. Nagahipo kami mahal langit nun, sa pagdahay, pagpakambahan, pagpasalamat kanimo. Una sa tanan mahal langit nun, naniya kami kung makalakan. Nagabigo sa among kasatag sa kamanatuhod, dumaan kini mahal langit nun sa among pagkamasalaypon. Among itugian ka kanimo, di kami nagasala. Sa pumulong sa buhat, sa paglantaw sa mahuna, tago manudaya. Dawata kami, inuo matagos na pinasaylo. Harap kami, anda matagos ng dawat sa imong mga panalangin. Amahan mo langit nun, nag-aampun kami yan kanimo, especially sa amo mga ninanggap mga mingbaites. Amo ikaw ihan niyo amahan, mga panalangin, nga mga mensahe, nga amo patalibugan karon. Kini mo mga hatag o sa pag-adli sa among kasatag sa kamong pagbilingon. O kini mo mensahe, makahatag kamo o magaghiya pagpangandam ni ng katapos ng mga panahon. Sa iyong minamahal na ikaw, dili magagkulang sa matagosas sa among kasatag sa kakabilingon. Amahan kalit no, sa pinasahin nag-aampo ang kawalan kanimo. Ikaw ang magpanalangin sa imong malagad ng pinadalangin ni Brother Jesus Lacido. Ikaw maghahatag kaniya panalangin labaw sa tanan ng aming sahin. Nga iya pagkadalbog patakpanay din sa presentasyon. Maghahatag kamo pag-apli sa among kasatag sa kumakasikasin sa una-una aron kami makahimo o sugod na relasyon samtang kami nag-alagad ng kanino. Daghang salamat amahan na ikaw magagtubag sa among paghanyo. Daghang salamat sa pagpasayo sa among mga sala. Among kinitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Walay tingin-tingin.
gabi inyong tanan. Kinsa karang din first time pa nga nag-umha sa ato nga series sa mensahe karong simana. Kinsa ang karon pa namin nga nag-umha. Uy, dagan ubay-ubay ang bibiyay. Ako malipayon sa pagsudlo sa inyong kaikab aron magtuon magtuki sa mensahe sa Dios. Tinaagi sa ato na series sa mensahe karong simana which is entitled Journey through the Sanctuary and Salvation. Kay daghan o ubay-ubay man mga kaigsunan ang karungan katabiyon na nakatambong, tagaan ko kamo o gamay nga overview sa mensahe na ato na matunan kagabi. Naay ko kayong problema ang atong Diyos na Amahan. Nagtuo kita na ang atong Diyos all-knowing, all-powerful, o makagagahong sa tanan. Pero naay siya dako kayong problema. Kaya iyang nilalang mga katawhan, si Adam o si Eva, nisipyak sa paghimo sa katubuton sa Diyos. Busa ay nisipyak man na hilayo ang iyang nilalang mga katawhan sa iyang presensya. Pero walang nalinot ang Diyos sa iyang gugma sa iyang katawan. Pusa na siya'y solusyon sa problema sa sala. So, unsa ang iyang solusyon, mga kaigsunan? Kay kita ng mga katawan, sigurado ang Diyos kita mamatay kung walay solusyon. Roma 6:23. Kaya ang bayad sa sala, maumang yun ang kamatayon. Pero sa once Christ decides, again, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tungod sa gugma sa Diyos, ang problema sa sala, gisolusyonan sa iyang anak. O kanang anak na si Hesus Kristo, gi-illustrate ka sa Ginoo mga kaigsunan, ang iyang solusyon pinaagi sa santuaryo sa Diyos. Atong nabatunan sa atong mensahe kagabi na ang kanang bahin ni ining santuaryo nagtudlo yung kana kang Hesus Kristo mga kaigsunan. Busa, karong gabi, umanatong nasa overview sa atong mensahe sa katibuk-ang simana. Karong gabi ang atong pagahisgutan ang puwertahan. Isa-isahon na ito kana mga kaigsunan matag-adlaw. Busa, iyong mo pagka kanang sipyan pagbalik nini kay kuluwan yung kaayo ang mensahe na atong mabatunan mga kaigsunan. So, dinhi sa atong hulagway, isa yung kaayo ang puwertahan na ikaw musulod diha sa sanktuaryo. Wala na ilain. Pagsunod ni mo, mauna ka ng courtyard. Musunod pag ikaw
gamay nga tulda, itawag ka ng holy place. Isa rin gyapon ang puwertahan. Pagkabot din mo nito sa sunod niya ng tulda, na ay itawag nilang pinakabanlaan na dapat or most holy place. Isa rin gyapon ang puwertahan. Wala na ilaing puwertahan mga kaigsunan. Busa, ang buot ipasabot ni ay niya na Jesus is the way, the truth, and the life. Wala na ilaing pa mga kaigsunan. Niyanin pagsunod nimo, wala lang kayo na siya na illustrate niya ang atong plotway. O pagkaklase ng colors ang yelo o puwertahan na atong makita nila. Ipilo man na nila, hindi na itong makita yun ang full colors. Kung sa magaling o pagka-colors niya ng puwertahan. Okay? Ang iyang puwertahan nila, dili susama sa atong puwertahan nga upan, puthaw, sophisticated na magaling karon nga nang sa cellphone nimo ang pag-lock, pang-open niya na mo puwertahan. Fingerprint lang, wala na yung susi. Kawa, upgrade gusto ang iyong puwertahan. Karoon nga mga panahon. Sa kaniang do, niining sanctuary sa Diyos, nagipatupod sa Ginoo ganto kang Moses, o pagkakulong nga ng kurtina o yelo o puwertahan. Ang kanang upat ka color, white, blue, scarlet, o purple. Kanang puti, makita nimo, susama po niya ng tibok na kural na puti. It means the righteousness of Jesus Christ. Ang iyang pagkamataron. So kung musulod ka ni amang sanctuaryo, putusun ka sa usap sa pagkamataron ni Kristo. Mao ka na, kaya kita masalay mo naman. Tumunol kita sa Ginoo na wala si Kristo, mamatay kita kay walay makasasala o sala na makaharap sa presensya sa Diyos. Kinahanglan ang pagkamataron ni Kristo. Mahimo ka natong bestida sa atong kinabuhi. Now, ikalawa, ang blue. Ang blue represents the 10 commandments. Kinaiyan ni Kristo, which is obedience to the law of God. Alright? O kini mga attributes sa kinaiyan ni Kristo ang puwertahan. Now, may katulog. Ang purple. Ang purple, mga kaisunan, it means the royalty of God. Si Hesus Kristo, mao ang atong hari sa mga hari o Diyos sa mga Diyos na kaisunan. Busa, kay siya mga atong hari sa mga hari o Diyos sa mga Diyos, kita muyukbo kaniya. Ang ika-upat na kaisunan is the scarlet or crimson, pula, which means the atoning blood of Jesus Christ na mulimpyo mo taklong sa ato ng mga sala, mga kaisunan. Si Ginoong Hesus, mga kaisunan, in the New Testament, nag-inom siya, ako ang puwertahan. In the Old Testament, ang puwertahan, makahulugan yung kainganasya sa ilang kinabuhi. Kaya naman, sa diha sa tamaan, diha makita ang pinaka-importanting transaksyon sa katilipan, which is the merkado, ang exchanges sa pagpalit o sa buying of goods and services. Now, ang ikalawa, dito po makita ang panagtipon sa mga elder
kinaburi ni atong kapanahonan. For Jesus, mga kaigsunan, to be able to claim that He is the door, He is claiming access back to God. The only access aron kita masauli ngadto sa Ginoo. O the only way nga kita matagaan o giya ngadto sa pagkamakaron mga kaigsunan. Musa, ang sauluhan sa atong mensahe karong gabi ulang mga kaigsunan ay ang the door, pulong na ginitok ni Kristo. Siya mao ang portahan. Atong Ginoo ang atong mga ulo aron sa pagkampo. O Diyos nga mahal, kami mapasalamaton na imo kami itipon-tipon dinhi sa dapit na alampuanan. Musa o Diyos, kami nagahanyo sa iyong walang Espiritu. Aprihan mo ang amo na mga una-una o kasing-kasing oron among masabtan ang mensahe unod sa kamaturan grasya o dugma aron among kining kabatulan aron among masabtan ang kalubukan dugma nimo alang sa katawan. O Diyos, kami misalin sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Juan Gis Moyne, nagayong si Kristo, ako ang puwertahan. Kung kinsa ka itong musunod ka na ko, siya maluwas. Musunod ko kawa siya, o siya makakaplang ni anang madagayaon na kinabuhi. Alright? Now, kini ko pahayag ni Kristo, ako ang puwertahan sa libro sa Juan. Mga kaigsunan, puno kini siya sa laong yung kaayon nga kahulugan nga atong pagkatukion karong gabi na. Kay kini siya na ikapahin sa iyang pagkatao o sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Karong toktak na ang mga kaigsunan, ato yung susiyon kini simbolismo nga puwertahan unsay kahulugan ini kay kini magud siya mga kaigsunan. Nagdala kini siya ng kaluwasan nato kay si Kristo rin ang makahatag ka nato ng kaluwasan. Sa diya sa atong kaluwasan, iya ihatag ko ka nato ang ang atong freedom, kagawasan mga kaigsunan, kagawasan gikan sa pagkaumibon sa sala. O kung ako kang maangkon kanang kagawasan gikan sa kasalanan, ato po maangkon ang seguridad nga walay katapusan mga kaigsunan, o ato maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Now, kini atong tubiko, mo kini ikatulo nga pahayag ni Kristo. Kaya ito mangyong kini pahayag ni Kristo nga siya mahusga. Ang unang ini, nagpahayag si Kristo, I am the bread of life. Makita ka na ako sa Juan 6:36. O, pag-5 ngayon, si Ginoong Hesus, I am the bread of life. Ako ba ang tinapay sa kinabuhi? Kung kinsa katong mudoon ka na ako, dili na yun. Magkapatihan ang pagkagutom o dili na yun siya mauhaw pa kung ikaw matuo kaniya. Ang ikaduha, nag-iyon si Kristo sa Juan 8:12. I am the light of the world. Ako ang mahayag sa kalibutan. Kinsa katong musunod ka na ako, dili ka yun maglakaw sa kaningin, kung dili magalakaw punong sa kahayag. Now, ang ikatulong nga atong pagkahisgutan, ako mao ang puwertahan. John 10:7, I am the door of the sheep. Kikitandi niya, kakitara ka sumusunod ni
ikauno, I am the way, the truth, and the life. O ang ikapito, I am the true vine. Now, ang atong pagkahisgutan karon, mao, I am the door, mga kaigsunan. Mao ka na atong pagkasinsilyohon karon. Now, nga nung nalibok man ni Kristo, nga siya mao ang pwerahan. Ato sa susihon kung unsa ang background nga nung nalibok man ni Kristo. Sa diya si Kristo, naglakaw-lakaw dito sa Jerusalem. Nahimamat niya ang usa ka makalilimos nga buta. Si Kristo manunoyon. Susama sa atong pastor din si Pastor manunoyon. Okay? Si Kristo manunoyon mga kaigsunan. Nakita niya ang kinahanglanon sa usa ka buta. Kini isa ka makalilimos na buta. Buta na siya sukat ba sa iyang pagkatao. Di modo wala ni siya na nakakita yung kahayag kaanyang sa kalibutan ng kaigsunan. Wala din siya nakakita niya. Busa, gitagaan og solusyon ni Ginoong Hesus kining makalilimos na buta. Iyang gitambalan pinaagi sa pagsagol sa abog o sa iyang laway. Murag medyo na inyong kita mga kaigsunan o gihigit sa iyang buta nga mata. Ang buta ang makalilimos, gidala niya nito sa tubig sa sinuwang o gihugasan mata ang iyang mata sa diha-diha mga kaigsunan. Pag-apoy sa mata sa usa ka buta, nakita niya ang kahayag, nakita niya si Kristo, nakita niya ang katahon sa kalibutan. Nagkagubot ang katawhan sa Jerusalem, kaya naman nagkagubot. Kaya ihimo ni Kristo na kaigsunan ang milagro sa adlaw ng ipapahulay. The Sabbath day. Ikinig ng Hudiyo, pagkabalaan nila mga kaigsunan, sobra sa Ginoo sa adlaw ipapahulay ang adlaw na Sabado, which is wrong. Because when you worship the Lord of the Sabbath, the Lord is the Lord of the Sabbath. So nakalimot ang mga tao sumusunod ni Kristo ang paghimo o maayo sa adlaw ipapahulay. Dili kami siya kontraryo sa balaod sa Diyos. Alright? So nagkagubot sa diha nga nagkagubot, di padala dito ang buta. Kaya ang buta mga kaigsunan, once na kapasalamaton siya sa iyang Diyos, kaya tungod na angkol niya ang grasya, siya na nakita, nisimba siya dito sa templo. Pero ang mga pare o mga saserdote, ipag-awag, pati nung buta, ang iyong ginikanan o pati itong nagsaksi sa milagro na hitabo dito sa Jerusalem. Di pa magkana ang ginikanan. Tumulong yun. Nagkinisya, buta pa, sukat sa iyang pagkatao. Buta na siya. Ito ba ang mga ginikanan? So wala'y nahimo ang mga saserdote. Di pa magkana ang mga nakasaksi. Pinuod ba nag-ayaw ni Ginoong Hesus ang buta na makalilimos? Pinuod, nakita naman ko, isagol ang abog o ang laway. Gihintid ka mata, gihugasan sa tubig sa siluwang. Mga kaigsunan. Ipamutala ang makalilimos na buta. Tinuod ba nag-ayaw ka ni Jesus na karpintero sa Nazaret? Ito ba ang buta? Wala ko'y labot sa inyong
Kaniadto ako buka, karon ako nakakita na. Puno sa kayugot o kasugo ang mga saserdote ni atong kapanahonan sa mga kaigsunan. Kaya wala ang Israel gugma ngadto kag Hesus Kristo. Dili nila madawat si Kristo nga mao ang ilang manlulowas kay siya lamang na tao sa pobre kasunan. Mga kaigsunan, sa ilang kasugo o kaulit, gipanagtog nila ang usa kabuta na nakakita, nakadawat sa grasya, na nagpasalamat, nagsimba sa ilang buhi nga Diyos dito sa templo o nahimos si Kristo Jesus. Kaya nga no, kining mga tawhana, isip mga lidiris sa ato nakakilimbang sila hunta nakagiya sa mga karnero ng musimba ngadto sa ilang buhi nga Ginoo. Pero kini sila mismo mao ang nagpagato, nagpahawa gikan sa portahan sa templo. Bosa si Ginoo Jesus Ginoo, ako ang portahan mga kaigsunan. Iyak ka ng pagkitaran sa tibok nga katawhan nga nagulaw kanila mga kaigsunan. Now, kay gitangay man ni Ginoo Jesus, kasi siya mao ang portahan. Unsang lay iyang buot ipasagot ini. Adi ay ang iyang ipasagot na kita masusunod ni Kristo. Kita di ay ang mga karnero sa Diyos. Kining mga karnero, huwag ikinis na hibang kaagan sa kinabuhi. Magsunod-sunod na bigyan sila sa ilang magbalangtay. Kung binuhaman sila sa pagbalangtay, gawas na sila o niya, ipaakto nito sa mga lubo. Muakto nila sila, bisa pag may lubo, bisa pagkaunong sila sa lubo. Maugin kinaiya sa usak ka karnero, mas sinundanon. Pusa, si Kristo Jesus, ngayon, ako ang puntahan. Kaya gano, sa usak ka magbalangtay kanya itong panahon, daghan kay mga agit sa ilang trabaho. Tungod kay daghan kayo mo interes ni anak karnero. Nadiya ang mga tulisan, nadiya ang mga kawatan. Ang tulisan na yung kawatan na nakagay kanya tuba sa unang panahon at karon. Usak na siya sa mga agit sa responsibilidad sa usaka magbalangtay mga kaigsunan. Busa, dili lang sa mga kawatan o tulisan na apon ang hagit gikan sa mga ihalas ng mga mananap susama sa mga puso o nubo, leon o uban pa mga kaigsunan. Busa, ang ihimo sa mga magbalangtay ganito, maghimo silang dako kayo halwa. Pinaagi sa mga bato na ilang ipatong-patong na mahimong dako kayo karir. Ilinya ka na nila na mahimo o halwa. Unya, halwa na iyang karir o kural. Taas pa sa usa ka tao. Kadili ka na siya magkatkat. Taas yun. Para huwag mo'y makanlukso na mga ihalas ng mananap na makahatal ng peligro sa mga karnero. Sa ilang